Ayun. So, what's up sa inyo mga kaibigan? And again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. And guys, meron lang ako ituturo sa inyo na dalawang bagay na baka hindi nyo pa nakikita sa inyong mga YouTube studio, especially dun sa mga gumagamit ng YouTube studio sa kanilang mga desktop and laptop. Kasi ito guys, makaka-apekto ito para kahit paano ma-discover ng mga viewers nyo or sabihin natin ng mga future subscribers nyo yung videos and channel na meron kayo. So, yung unang ituturo ko sa inyo guys, panoodin nyo na lang. Okay? So guys, sa bandang left side, pumunta kayo dun sa settings. Ayan. So punta tayo dito sa settings. And of course guys, punta rin po kayo dito sa channel. And as you can see guys, meron tayong basic info, advanced settings, picture eligibility. So dito lang tayo sa basic info. At guys, dito sa bandang baba, makikita nyo po yung keywords. So i-double check nyo po yung sa inyo, baka wala po kayong nakalagay dito na kahit anong words na makakapag-describe sa inyong mga channel and videos. Kung mapapansin nyo guys, no, so YouTube Tips Philippines, YouTube Tips for Filipino YouTubers, so lahat ng nilagay ko dito is based po dun sa content na meron tayo. Para mas mapadali yung paghahanap ng mga, sabihin natin ng viewers natin doon sa channel and videos na meron tayo. Okay? So pwede nyo naman subukan guys kung effective sa inyo, so why not? Pero kung hindi naman effective sa inyo, pwede nyo naman i-remove yung keywords na ilalagay nyo dito. Pero guys, wala namang masama kung susubukan natin, no? Especially maglagay ng mga words na makakapag-describe sa ating channel dito. Okay? And kung sakali man guys na nailagay nyo na po yung mga words or yung keywords na makakapag-describe sa channel and videos nyo, so click nyo lang po yung save. Okay? So yun po yung una. Baka kasi hindi nyo pa alam ito, so close nyo lang. And then guys, pagdating naman po dito sa upper right corner, baka hindi nyo pa rin po alam ito, no? So, Ask Studio. So, dito guys, pwede natin tanungin ang YouTube Studio. Depende po sa analytics na meron tayo, sa data na meron yung ating mga videos, kung ano ba yung mga contents na pwede natin gawin in the future. Depende guys kung ano yung klase ng mga tanong na gusto nyong itanong dito sa YouTube Studio. Okay? So for example guys, no, meron na tayong tanong naka-ready dito. So sabi ko dito, what niche should I focus on based on my videos that performs well? So parang ang tinatanong ko dito sa studio is based po sa mga videos na meron tayo na nagpe-perform ng higit sa iba, isang niche na tayo pwede mag-focus. Ayan, so tanongin natin guys. And guys, ilang segundo lang yan. Makakapagbigay na po yan siya ng sagot sa atin. So nire-review niya yung analytics na meron tayo, yung mga top performing videos natin para makapagbigay siya ng sagot sa atin. Ayan, kita nyo guys, wala pa yatang 20 seconds, may sagot na, no? So sabi dito guys, based on the performance of DJME, which is yung channel ko, so over the last 90 days, there are two high impact niches that are clearly resonating with your audience. So yung una guys, about sa YouTube channel growth and community engagement. Ayan. So, yung niche number 1, YouTube growth and technical troubleshooting. So, based naman sa mga napapanood nyo sa aking channel, no? So, more on YouTube tips talaga tayo. Okay? So, guys, yung ating video na mataas ang performance higit sa iba, which is yung content ko about visibility settings, no? So alam ko guys, para sa inyo hindi mataas yung views nito, pero para sa typical na content creators na katulad namin, so okay na to para sa amin, ano. So meron siyang 11.8k views. So ito yung content ko na regarding sa visibility settings. At yung mga guide natin about sa monetization tips na merong almost 10,000 views. Okay, so parang sinasabi dito na YouTube na dito ko mag-focus sa ganitong klaseng niche. Kasi ito yung mga videos mo na nagpe-perform these last 90 days. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now.
In just a few seconds, you will receive the package you purchased and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDT today. So bakit nga ba ito gumagana? So your address high anxiety pain points like shadow banning, reuse content, and zero views. Kung mapapansin nyo guys, ito ay nagre-revolve around YouTube tips, sa mga tips na binibigay ko sa mga bagong content creator dito sa YouTube. So that's why ito guys, hindi nagsisinungaling ang YouTube Analytics sa atin kasi siya mismo yung nagbibigay sa atin ng accurate count, accurate bilang, na talagang may pinagbabasihan siya. Kung ano ba yung mga contents na pwede natin gawin in the future based na lang din sa ating current analytics. Okay? So these topics have high search intent and build your authority as an expert. So guys, ako naman hindi ko sinasabi na expert ako, but syempre yung aking tinuturo sa aking channel based na lang din po sa ating observation, 'di ba? Sa tagal na lang din natin dito sa YouTube, napag-aralan na natin, medyo na master na natin yung analytics, kung paano ba yung nagiging takbo ng ating analytics everyday. So kaya tingin ko kahit papaano nakakapagbigay tayo ng valuable content sa inyo. Okay? So audience signal, viewers are actively asking for help with these specific issues like face authentication failed and zero views jail. So ito guys, familiar ako dito kasi ito yung madalas na nakikita kong katanungan sa aking mga videos, especially sa Popolive app, yung face authentication, and about naman sa zero views jail, yung about sa shadow ban ng mga videos natin. Kaya alam ko na talagang lalabas at lalabas to. So nagiging malaking tulong din siya para kahit papano makatulong tayo sa mga audience natin na masagot yung katanungan nila. Okay, so yun yung ating niche number 1. So pwede tayo mag-focus sa YouTube channel growth. So yung pangalawang niche guys na sinasuggest sa atin ng aking ng ating YouTube Analytics is yung digital earning and app tutorials. Sa mga di nakakaalam guys, ako kasi yung top performing videos ko po talaga is nakapokus sa Popolive app at Mimoon Party Live. At yung ibang mga earning live streaming app na diniscuss natin this past few months. Okay? So kaya para sa akin, inaasahan ko din na isasuggest sa akin to ng studio kasi alam ko may mga contents talaga ako na malaki ang viewership sa ganitong klaseng niche. Okay? So dun sa mga di nakakaalam neto guys, digital earning. So yung aking mga contents dito is all about apps na pwede kayong kumita online through live streaming app, digital applications na pwede nyo pagkakitaan. Okay? So sabi dito, this niche drives your most loyal community interaction and direct action from DJMA. Okay, so katulad ng sinabi ko kanina guys, tutorials for apps like Mimoon Party and Popolive. So malaki-laki po yung viewership natin dito. So you provide a clear path for extra income for creators who may not yet be monetized on YouTube. It turns your channel into a practical resource for financial growth. So ang kagandahan guys sa ating channel, so medyo crossover tayo sa finance niche, So kumbaga nagbibigay din tayo ng earning applications na pwede nyo pagkakitaan. And at the same time, sa YouTube tips, nagtuturo din tayo about monetization. So parang hindi siya nagkakalayo. Yung mga viewers natin na gustong matuto mag-YouTube, so nagkakaroon din sila ng idea doon sa mga contents na ginagawa natin about earning applications. So hindi siya sobrang layo. Like, meron kang content about sa pagluluto, tapos hahaluan mo ng content about sa pagwe-welding. So yun yung malalayo na niches. But dito kasi sa ginagawa ko sa channel ko guys, parang nag-experiment ako na kung saan yung viewers ko sa aking YouTube channel tips is pwede ko rin silang maging viewers sa ganitong klase ng niche, which is yung digital earning apps. Diba? So, ayun guys, So, kumbaga lahat ng tanong nyo dito pwedeng masagot ng Ask Studio. And kung meron kayong katanungan guys, especially sa mga contents nyo about sa problema ng channel nyo, pwede nyo din itanong dito. Kasi lahat ng kasagutan na ibibigay sa inyo ng Ask Studio ay magdedepende po yan sa accurate count or dun sa mismong bilang sa performance ng inyong mga videos. And of course, ayan, sa kahit anong klase pa ng tanong na gusto nyong itanong sa kanila. Okay, kaya sabi dito sa akin, I recommend a hybrid digital entrepreneur niche. So parang yun yung inire-recommend sa akin ng Ask Studio. Ibig sabihin is pwede tayong gumawa ng isang niche na nakapokus talaga sa money generating contents
Okay? So, kumbaga, pagsasamahin na natin siya sa isang niche. Pero katulad nga ng sinabi ko sa inyo guys, ako talaga, nag-experiment pa ako. So, nagpo-focus ako dun sa mga contents na pwede natin gawin kahit nakapokus ako sa YouTube tips, sa monetization, at syempre, sumusundot-sundot tayo sa mga earning applications. Kasi guys, hindi lang ito nakakatulong sa aking pagkakaroon ng bagong audience. Nakakatulong din siya para magkaroon tayo ng kita outside from YouTube. No, based na lang din dun sa tinuturo ko sa inyo about brand collaboration. So yes, kaya mapapansin nyo, sumusundot ako ng ilang mga contents na hindi related sa monetization or YouTube tips like yung sa Mimon Party kasi kumikita tayo doon. No? So sa paggawa ng videos about sa kanila, pinopromote natin yung application na meron sila. So kumikita tayo through brand collaboration. Okay? And kung may mga katanungan pa kayo dyan guys, pwede nyo subukan itong Ask Studio ngayon. So mag-open kayo sa inyong mga laptop or desktop. For sure guys, no, hindi na kayo mahihirapan dun sa contents na gagawin nyo in the future kasi halos lahat pwede nyo nang itanong dito sa Ask Studio. And time to time guys, grabe si YouTube, no, mas pinapadali po yung trabaho natin as a content creator. Kaya gusto ko lang din talaga magpasalamat kay YouTube. At kung nakaabot pala kayo sa part ng video ko na to guys, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo. No? So almost 10 minutes to 11 minutes na pag-stay nyo sa akin. Sobrang na-appreciate ko po. Especially dun sa mga tumatapos lagi ng aking video. And kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga solid viewers na nag-aabang ng vlogs natin daily. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat. And guys, yung ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month, maraming salamat po sa inyo guys. At bilang perks, ipinaplex po natin sila Brendo Power Video at meron po tayong tinatawag na monthly community post na kung saan every month ipinopost natin sila sa ating community para makilala po sila ng ating subscribers and mga bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na isang video at isang DJMA YouTube tips playlist na for sure makakatulong sa inyo lalo na sa mga baguhan na content creators dito sa YouTube. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, no? Don't forget to subscribe. Huwag kakalimutan na manood sa mga videos natin. And God bless po sa ating lahat.